Mm. Hello guys, good evening. Ah, nung bata-bata pa po ako, um, yun nga, may anak akong isa. Single mother po ako kasi hindi kami, yung lalaking pinatulan ko ay hindi kami, mag-compatible. Kasi, naisip ko, pero buntis na ako sa anak kong si Ramonito. Hindi ako, iniisip ko kasi nung panahon yun, kung patuloy ako makikisama, dadami ang anak ko. Tapos pagdating ang oras, maghihiwalay din kami. Ipinilit ko ang sarili ko na makipag-separate na talaga ng tuluyan. Kasi, yun nga, kung dadami pang anak ko, ay ngayon di kami na lang mag-ina ang namumuhay. Sa probinsya namin. Fish vendor ako sa probinsya namin. Siyempre, naghahanap ako ng mapagkitaan kasi may anak ako, nag-aaral na yung anak ko sa elementary. Sa elementary. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako na kung paano ako maka-survive kami mag-ina kasi kailangan ko makapaghanap buhay. Ay pumasok sa isip ko yung mag-fish-vendor ako kasi kung mag-fish-vendor ako, maski 5 kilo lang na isda ang ititinda ko, halimbawa, kikita na kaagad ako. Magkakaroon na ako ng pambili namin ng bigas, pagkain, ganun. At saka, kung sakasakali medyo swertihin, ay di makakabili pa kami ng mga pangangailangan namin sa buhay, sa bahay, katulad ng, halimbawa, gas, posporo, mga ganun, sabon. Yan. Di yun, nag-fish-vendor ako, pero wala akong kapital. Alsada ko lang yung isda, kumbaga, kukuha ako ng 10 kilo, ay, dadalhin ko lang yan, tapos mamayang hapon ang bayad pag naibenta ko na yung isda. Ano ba, mas magaan yung buhay noon o ngayon? Para sa akin, parehas lang Kung mabigat ang buhay noon, ganun din naman ngayon. Ngayon kasi, pagka wala kang hanap buhay, hindi ka rin mabubuhay ganun. Pero mas mura yung bilihin noon kaysa ngayon. Ay, mura ang bilhin, pero mura naman ang Sahod. Mura naman ang sahod. Ayun. Wala rin pinag-iba pala. Wala rin pinag-iba. Pero sa ngayon, sobrang mahal ng bilihin. Maskin yung mga kumikita lang ng kunti, hindi talaga sila maka-afford kumain sa mahal ng bilihin ngayon. So, sobrang mahal ng bilihin. Kaso nga lang dati, di ba may nare-regular sa trabaho? Ngayon, 6 months. Magkaiba pa rin. May nare-regular sa trabaho. Dahil nagtrabaho ako sa kumpanya nagkaroon ako ng pensyon. Pensyon at saka nakapagbayad ako sa ISIS kasi ng 10-year service to pay. Yan. Ayan, may pensyon ako ngayon kahit papaano. Pambayad naman namin sa bahay monthly dahil umuupa lang ako ng bahay. Ganon. Nung panahong yun, nung nagpipis-vendor ako, hanggang sa makatapos ng high school yung anak ko, na si Ramonito, nagpipis-vendor ako. Magmulang elementary hanggang tapos ng high school. Fish-vendor ang ang trabaho ko. Basta ang importante sa araw-araw may kakainin kami, may baon ng anak ko. Ay mura lang naman. Pwede ng 10 centavos.
Hindi na namamasahe yung anak ko, nilalakad Ano lang ba ng naabutan school. mo sa ano, dito sa Manila, magkano unang pamasahe mo naabutan mo? Ay, Magkano? ano? 10. 10 piso minimum. Sa jeep? O, sa bus. Hindi sa jeep. Ay, Ano? ewan ko, hindi naman ako nagsasakay sa jeep dati pa eh. Oo. Eh, ganun din, mura din sa, 10 din siguro minimum sa ano, sa 10 yung pinakamalapit sa jeep. Oo. Basta nagkonduktor ako nung araw. Marami nga Gisentimos? akong Ano trabaho. ba yung gisentimos? Oo, 10 pesos lang. Oo. 10 centimos yung pirang papel pa na 10 piso. 5 pisong papel, 10 pisong papel, 20 pesos na papel, ganun. May 2 pisong papel pa. Wala, ano lang. Oo. Walang wala. Basta 5 piso at saka 10 piso, ganun. Yung papel na sinasabing barya. Marami akong kasing nakatrabaho kasi siyempre kailangan talaga magtrabaho kasi mahirap ang buhay. Oo. Gusto ko rin magkaroon ng maraming damit. Gusto ko rin magkaroon ng mga gamit sa katawan katulad ng relo, sing-sing, mga ganun, kwintas. Siyempre, trabaho ako ng trabaho. Oo, ganun ang nangyari. Oo. Hanggang sa ngayon nga nag-retired ako sa SSS 60 ang edad ko Nag-file na ako ng retirement. Oo, pero hindi na rin naman ako nagtatrabaho sa mga kumpanya, kundi ayan, kung saan-saan na lang. Mga part-time job. Tulad halimbawa, maglinis ng bahay, maglinis ng kwarto, ganun, kung ilang oras. Oo. 50 pesos ang isang oras. Naku, grabe kamura, no? Hirap na hirap makarating sa 50 pesos. Isang oras, 50, ganun. Oo. Ganun ang buhay. Oo. Siguro, hindi naman, yung mga iba naman, hindi nakaranas ng katulad ng karanasan ko na talagang masalimuot. Hindi katulad ng sa akin. Yung iba naman, maayos naman ang nila. Kalagayan. Yung mga kasing edad ko sa amin na nagpuntahan dito sa Maynila, yung iba naman asensado sila. Nagtataka nga ako parehas lang ang sweldo namin, minimum. Pero sila ay nakabil ng bahay, tapos magandang buhay nila. Ewan ko, ako talaga hanggang doon lang. Hindi lumago ang buhay ko. Kasi tumutulong din ako sa mga kapatid ko. Kung magpunta sa akin at hingi ng tulong, pinapagamot ko, ganun. Kung may sakit, pinapagamot ko. Yun na lang. Pero sa mga magulang ko, hindi nga ako nakabawi Dahil nung panahong mawala ang mga magulang ko, wala pa akong kita, wala pa akong trabaho. Bumawi naman ako sa mga kapatid ko pag magpunta sa akin. Ginagastusan ko, ganun. Ang buhay ko, masalimuot at saka, parang puro hirap ba ang dinanas ko. Pero, ngayon, matanda na ako. Ganun pa rin. Yung bang ang kita lagi ay hand to mouth. Hand to mouth. Kung magkano ang kita, yun. Tamang-tama lang. Wala kang itinatabi. Another day, maghahanap naman para hand to mouth. Hand to mouth lang talaga. Yun ang nagiging buhay ko. Yun lang guys ang maihatid ko sa inyo na samantalang pansamantalang yung buhay ko. Maraming salamat guys at saka
Subscribe nyo na lang ako sa YouTube.